Ganito kalaki ang sasahurin ni Fox para sa next season. Alam niyo ba mga idol na magsisimula na ang kanyang panibagong extension sa Spurs, yung kanyang bagong pinirmahang contract na nasa $228.6 million sa loob ng 4 na taon. Pero hindi pa nga nagsisimula mga idol. Sa ngayon sa Game 1 ay naka 7 points lamang siya, which is marami ang nagtatanong kung parang okay lang ba, tama lang ba yung ginawa ng Spurs na kanilang binigyan ng ganyang kalaking halaga itong si Fox. Well, definitely kung pagbabasihan sa stats ay deserving itong si Fox. Kaya malaking sugal na lamang para sa Spurs kung ano ang magiging kontribusyon nitong si Fox. Ngunit mayroong malaking pero. Kailangan na pagbutihin pa ni De'Aaron Fox ang kanyang paglalaro. Sabihin na lang natin na tinatarget siya ng depensa ng Knicks. Pero hindi naman siya ang focus sapagkat mayroong Wembanyama, mayroong Harper, mayroong Devin Vassell, mayroong Stephon Castle. Kung tutusin ay kalat na kalat ang depensa ng Knicks para sa Spurs. Kaya in fact hindi siya mahihirapang umiscore. Kaya ang kanyang naging performance sa Game 1 ay sa kanya yun. Mayroon siyang pagkakamali nun. Siguro nag-i-struggle siya, siguro nahihirapan siya, siguro kinakabahan siya. At ang mga rasong yan ay hindi talaga valid para sa Spurs, especially sa ngayon na nasa NBA Finals sila. Ipinakita na ng Rockets ang kanilang bagong mga jersey para sa 2026-2027 NBA season. Medyo kakaiba ang mga jersey ito mga idol. Iba sa ating mga mata. Mayroong mga dilaw na ejeng sa kanilang uniform which is bago yan sa mata ng kanilang mga fans. Ang mga jersey ito ay isang hudyat ng pagbabago sa kanilang kupunan at panibagong simula para sa susunod na season. Kasama si Kevin Durant na pumirma ng nasa 2-year deal contract sa kanila. Alam nyo, marami talaga ang nag-i-expect na iti-trade o papakawalan ng Rockets itong si KD. Pero definitely hindi naman yon dahil masasayang lamang yung kanilang investment. Kung hindi nag-workout sa first season, malay natin sa pangalawang season at sa panghuling season, posibleng mag-workout. Ang problema lang kasi dito mga idol ay sa Kevin Durant ang nakikitang mayroong mga pagkakamali. Pero marami rin po ang kulang sa kanila. Wala si Van Vliet, samantalang si Alperen Sengun dinaga sa kanilang series laban sa Lakers mga idol. Samantala, nagbigay na po ng numero itong kampo ni Reeves para sa kanyang gustong kontrata. 5 taon, nasa $239 million ang kanyang gusto. Eligible sa Reeves para dyan mga idol. Napatunayan niya ang kanyang kalagahan sa regular season. Pero sa playoff, doon lang tayo magkakaroon ng pag-alinlangan dahil hindi po nakuha ng Lakers ang kanilang inaasahang resulta sa kanya. Kaya dyan pa lang ay mag-aalangan ng Lakers na ibigay ang ganyang kalaking halaga. Pero on the brighter side ay bata pa naman itong si Reeves. Kaya kung kanilang ilalock in ito ay posible pang ma-unlock ni Reeves ang kanyang kakayahan sa next level. Malay natin, hindi pa ito yung ating nakikita na kanyang magagawa. Meron pa, ang mga players ay patuloy pong nagde-develop sa kanilang kakayahan. Kaya itong si Reeves, considering na bata pa, ay marami pang lugar para sa anumang development para sa kanyang NBA career.